Yan, magandang araw. Wednesday dito sa Canada. At ngayon ay half day lang ako dahil nga wala mag-alaga sa bata. Tapos bukas dapat may pasok pa kami. Half day din. Kaso hindi ako makapasok. May exchange gift din kami bukas. Iwan ko na lang yung nabunot ko. Iwanan ko na lang ng kanyang gift. Kasi yung panganay ko tsaka si misis ko, maaga sila papasok bukas. Half day lang yung mga establishment. Yan isa sa problema. Pag wala talagang magbabantay sa bata, kaya wala ka maiwanan. Napakahirap. Ngayon maaga naman ako para konti lang yung oras na mawala sa akin. Although bayad pa rin man, pero ayaw kasi yung inabuso o nag-aabuso ka sa kumpanya. Gusto ko sulit. Kumbaga pag dating sa performance, ibigay ko with heart feelings. Yung bukal din sa loob mo. Pero sa mga doon naman sa hindi na nila nakakamit talaga yung ganyan performance, tapos masabihan ka pa, hindi magtatapo ka. Ang gawin nyo pag ganun, wala talaga pag-asa. Maghanap-hanap na kayo ng trabaho. Lagi ko di nawawala yan. Lagi ko sinasabi, kapag nanlalamig na sa inyo ang kumpanya, at saka kapag hindi mo na gustong magtrabaho, parang naintindihan nyo ba yung sabi ko na parang kumbaga nawala yung eagerness nyo sa yung work of ethics nyo ay nawawala. Para bang parang wala ka ng pake. Kumbaga, pasok na ako. Pagka OT, ganyan, ayaw na, di ba? Pag extra hours, ayaw na din. Lahat, ayaw na. Gusto mo na lang, papasok ka na lang. 8 hours, ganyan. Matapos lang yung oras mo, sapat na. Parang ganon. So, ibig sabihin, yun ang sinyalis na ikaw ay nanlalamig. Ayan. Ganon. Parang sa asawa yan. Kung kayo mag-asawa kayo at nanglalabig na kayo sa isa't isa, ibig sabihin nun, maraming nawawala sa inyo. Una, yung bimbangan nyo, wala na. Wala na spark. Everyday away. Yan. Mga ganon. Ibig sabihin ng ganon. Basta everyday na away, everyday talikuran na, everyday wala nang nangyayari. Kumbaga puro sat-sat na lang, puro gano'n na lang. Ibig sabihin nun, hindi mo na kailangan makipag-argue ng husto. Direct to the point na kagad. Huwag nyo na patatagalin pa. Sabihin nyo na kagad sa comparte nyo, hindi na ba tayo at ease sa isa't isa? Kung hindi na, burok na tayo. Ganon. Huwag nyo na patatagalin pa, tumanda pa kayo, ganyan. Hindi nyo na kailangang i-keep ang inyong pagsasama, ang relationship ninyo kung everyday ganyan. Yeah, parang ganito, parang sa trabaho din. Pag nakikita mo, nanlalamigan na nga, sabi ko nga siya, balikan natin, ay hindi mo na kailangang i-keep pa ang sarili mo doon. Dahil kahit anong effort na gagawin mo, at nakitaan ka na sa kumpanya na ganyan ka magtrabaho, kahit anong gawin mong gapang at magbabago, wala nang pag-asa. Ayan.
depende na lang. Ito depende na lang kung ang susunod na management o susunod na magiging amo mo ay okay. So ano ibig sabihin nun? Kapag ay ang nagpalit ng management team or ibig sabihin may umalis doon sa pinakamataas which is doon ka budget, may pag-asa. Ayan. May pag-asa pag ganon. Bakit? Kasi doon mo ulit ipapakita ang iyong work of ethics doon sa magiging amo mo. Ganon. Kasi budget ka sa una eh. So pag budget ka sa una na nakakita sa iyo kung paano ka magtatrabaho, hanggat di pa natatanggaw, hindi pa umalis yan sa kumpanya, ay manatili kang budget. Hindi ka magiging malinis. Ganon. Yan. Iusapan na lang muna nating real talk yun. From family, trabaho are almost the same. Kasi ang trabaho at ang misis mo o sa family mo ay ang trabaho mo ay almost 80% ng buhay mo doon ka sa trabaho. So ang bahay natin at saka ang ating kasambahay sa bahay ay kasama lang natin yan tuwing pauwi tayo at ilang oras lang natin nakakasalamuha yan. Ayan. Ilang oras lang ba? Halimbawa, ayan, 8 hours kayo pareho nagtatrabaho. So, mag-usap-usap na kayo pagdating nyo sa bahay. Mga ilang oras lang. Tulog na kayo, di ba? Pag bangon ulit, pasok na naman ulit. Oh. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Na mas marami oras ang ginugugol mo sa trabaho ay sa asawa nyo o husband ninyo. Ngayon, kung hindi maayos ang relationship nyo sa trabaho, kung hindi maayos ang relationship nyo sa trabaho, ano na kaya? Diba? Ano na ang mangyayari? Yan ang malaking katanungan. Dahil ang 80% na yan ay araw-araw mong makakasalamuha sa trabaho mo. At sari-saring tao. At hindi mo pwedeng ipiplease lahat ng mga makakasama mo ay gusto mo o gusto ka. Yan ang pinaka real talk. Para ito sa mga lahat at pangkalahatan sa mga pumapasok na trabaho araw-araw at paano sila nakikipag survival mo, ano yan survival ano mo to kung paano ka makapag-survive sa isang kumpanya na marami kayo at magulo. Yan yun. Ang matibay doon ay pag magaling kang makikisama, isa yan. Pero kung ikaw ay may sarili kang mundo at alam mo na sarili mo na mahirap ka talagang pakikisamahan, tandaan mo, ikaw na. Magtayo ka na lang ng sarili mong kumpanya. Yun. Yan ang pinakamadaling Tandaan nyo, tayo nangangamuhan pumasok sa isang kumpanya. Ibig sabihin nun ay nakaloob tayo sa isang kumpanya na ginagalawan. Okay? So, ang amo natin ay ang kumpanya. Tandaan ninyo, hindi tayo pwedeng magiging amo. Oo, hindi po pwedeng yung gusto ninyo ay masunod. Hindi po pwede yun. Malabo yun. Kaya nga nangamuhan ka tapos ikaw pang nasusunod. Yung mismo may-ari nga ng kumpanya, hindi nga nasusunod. Di ba? Tandaan nyo, may marami sa atin na nangangarap na magiging boss or magiging amo. Ibig sabihin ng hindi kaya may-ari ng isang kumpanya kasi gusto nila ay sila ang masusunod. No, hindi, baliktad. Tandaan nyo, kapag kayo na ang nasa lagay at nagiging amo o nagiging
may-ari na kayo sa isang kumpanya. Ibig sabihin, akin tong kumpanya na to, ganyan. Natayo ako. Ang mangyayari doon, sunod-sunuran ka pa din. Sunod-sunuran ka pa din sa mga tauhan mo. Bakit? Subukan mong sumunod sa mga roles. Kasi may sarili kang roles sa kumpanya mo. Oh, sige nga. Tanong mo sa kanila kung tatagal ang mga tao mo. Baka bukas makalawa, iiwan ka niyan. Oh, so nasaan na ang amo doon? Di ba? Wala. Kung ikaw nagiging amo ka, sunod-sunuran ka pa din sa mga tauhan mo. Kasi kailangan mo sila. Ayan. Tama. Ayan, sino nagiging amo dyan na hindi sumusunod sa mga mga tauhan niya? Kahit boss ka pa, ang susundan mo pa din kung saan maligaya ang iyong mga tauhan. Pero, ikakaligaya doon sa kumpanya. Ibig sabihin, hindi kakaligaya pabagsak. Hindi. Kakaligaya dapat doon ng pataas. Hindi ibig sabihin susundin mo na yung mga tauhan mo na palubog yung flow ng negosyo mo, no. Hindi. Dapat pataas doon ka sa pataas. Ang flow ninyo dapat pataas. 'Yun ang susundan ninyo. Oo, yung lahat ng mga tauhan mo na ayaw doon sa pataas, ayun yung tatanggalin mo. Di ba? Ganun yun. Naintindihan nyo na? Pakikisama. Nahihirapan na maraming tao, maraming sa atin, mga kasamahan, sa pakikisama at pakihalubilo sa iba-ibang tao. Dahil iba-iba ang klaseng tao at ugali. Napakahirap. Oo. Kaya sa mga tao na hirap talagang makikisama, dapat yun ang aralin ninyo. Oo. No hard feelings dapat. Dapat trabaho-trabaho, walang kumpa-kumpare, di ba? Mga ganon. Walang kaibigan pagdating sa trabaho. Kaibigan sa trabaho, yeah, okay naman. Pero wag sobra. Yan, dahil magkakasira-siraan kayo. Yan. Yan ang pinaka magandang salita. Mahirap makikisama talaga. Ikaw na lang ang susuko. Ngayon, sa tao na hindi marunong makikisama, hindi ka talaga tatagal sa trabaho. Hindi ka marunong makipaglaro sa kapwa-tao mo, hindi ka rin tatagal sa trabaho. Kahit saang lupalo ka pang kumpanya, lumipat, ganun na ganun pa rin ang masasalubong mo. Walang pagbabago, kundi ang gawin mo ay dapat ikaw ang mag-adjust. Tandaan nyo, hindi sila ang mag-adjust sa'yo. Ikaw dapat. Ikaw itong magkikasama eh. Gusto mo tumagal sa kumpanya? Makikisama ka. Tama. No? Sa mga bago sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-share, like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong update sa mga videos ko. Kaya, huwag kayong mawawala. Lagi. Tsaka, live ko. Yan. So, puro kwentuhan na naman tayo. Ang kwentuhan natin ngayong araw na to ay tungkol sa mga pakikisama sa workplace environment. Yan. Okay. So, comment right below lang kung di ba ako tama. At sa nagsasabing mali, huwag na kayo mag-comment. Di ba? Sa mga nagsasabing mali, huwag na kayo mag-comment. Wala rin kwenta. Ibig sabihin doon pa, nakipagtalo na kayo. No, siya, putulin na natin yung video na to para hindi na tumagal. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.